Ang nakaraan na trip. Sa unang gawain, kailangan yung tubig ay 60 ml lang para sa sensitizer. Nung natimpla niya na yung sensitizer, kailangan niya mag-wait ng 2 hours bago ilagay sa photo emulsion at hinalo-halo. Nagawa kaya niya. Na pala yung part 2 na ating gagawin. Kung nakita nyo sa first video natin, ito yung design natin. Ngayon, itatransfer na natin at nabili ko na yung mga kailangan natin. Ito yun. Ito, t-shirt na black. And then, ito yung ano ba to? Basta yung pang ano ito eh, pang hindi ko alam kung saan to. Ito, walang sinabi. Pero pang ganito daw. Pang ganyan siya, tapos ito, squeegee, ganun. Na-excite na ako, first time natin gagawin to. At ito, wait lang muna yung ano ng design natin kasi first time pa lang. At ito yung para sa, kung na rin pag squeegee mo na, hindi lalagpas yung kulay. Nalagyan natin. And ito, kasi DIY lang tayo at baka medyo mahal or pricey yung basta yung alam nyo na yun sa mga may alam, yung parang parang paper na transfer mo yung ano, nakaprint na siya dun sa may ano na yun, tapos ita-transfer mo na lang i-hit press na lang. Mahal kasi yun at saka wala rin tayong gamit na mga ganon. So ito muna, DIY. Tingnan nyo, panoorin nyo to. So, ito na yung photo emulsion. Ito na ilalagay natin dito sa silk screen natin. So, lagay na natin yun. Don't judge me, guys. Hindi ko rin alam kung anong ginagawa ko. Sinasabayan ko lang yung trip ko sa buhay. Buro ko na ba? Siguro na lang kung tama ba ito o hindi ka. Siguro na to. Blower na natin siya. I-blower na natin siya. Gamit to. Blower lang kasi wala tayong heat gun. Sabi sa nakita ko sa video, okay lang daw yung blower. Hindi ko alam kung okay pa to, pero di pa siguro. Sabi nila antayin daw muna antayin muna daw matuyo. So siguro tuloy pa tayo kasi meron pa ako nakikita ano pa. Ayan yung parang lighter, ibig sabihin di pa siya tuyo. Ayan dyan. So ano muna natin, blower muna natin siya. So, see you. Kung nakikita nyo, tuyo na siya.
At ita-transfer na natin to dito. Gamit ang mantiga kasi DIY lang muna tayo. Be right back. Kung nakikita nyo, tuyo na siya. At nandito na ang design natin. Pinaprint na natin siya kanina para less hassle na tayo. Tuloy-tuloy na lang tayo sa paggawa natin. Ito, talagyan na natin dito. Gamit to. Ito ay mantiga. Mantiga na ilalagay natin dito para matransfer daw. Sabi doon sa pinanood ko. Tingnan natin kung uubra pa to. Kasi iba ba printing press. Piniprint lang nila sabay press lang. Doon na sa diretso na sa t-shirt. Ito, asikaso pa. Madaming proseso. Pero mas maraming proseso, mas maganda siguro ang kakalabasan. Sabi dito, lalagay na daw natin itong design natin, which is ito. Ito ang design natin, ilalagay natin ito. Sa kanya nga pala ako gumaya. Sabi dito sa video, kailangan nilatag muna natin yung t-shirt, tapos lalagay daw to para daw pantay. Ang sabi ito pala yung t-shirt. Lagyan muna natin siya ng masking tape. At masyado na maingay dahil umuulan na. By the way, kahit umuulan, tutuloy pa rin tayo. Kasi gagamitin natin yung pangalawang technique na pwede daw ang ilaw. Na-align na natin siya. Tignan nyo. Ilalagay na natin. Ito. Paganda daw sabi sa video. Lagay natin guys ha. At mukhang hindi yata kinaya ng ating silk screen. Ito na siya. Ayan muna at ilalagay na natin ang mantika. Kung nakikita nyo, ito na yung design natin, nakalagay na sa ating silk screen. Lalagyan na natin siya ng mantika. Kailangan mag-initial, yung natin. Dito, para ito nga, para sarap. Hindi lang magmalaw siya lang natin. Parang nalang Kung napapansin nyo, natanggal na natin yung mga bubbles. Ito na yung design natin. Kung napapansin nyo rin, patay na rin ang ilaw natin. Kasi bawal to ma-expose sa ilaw. Gamit lang natin flashlight na makapirangot lang yung binibigay na ilaw. So, tatapat na natin to doon sa tinuro ko kanina na ilaw. Kung nakikita nyo, ayan na yung design. Napailawan na rin natin. At ginawa natin ng paraan, nilagyan natin ng karton ng aircon para hindi masyado kakangalay. So, abangan after 25 minutes. As you can see, natanggal na natin siya dun sa ilaw. So, tara na sa CR. Anin na natin siya. Papakita ko na lang sa inyo mamaya. So you can see, natanggal na natin siya doon sa exposure ng ilaw. Tignan natin kung totoo ba. So, after natin i-pressure ang lahat, hindi ko alam mo anong nangyari, pero nag-search ako, baka daw na overcook. Tignan nyo kasi. Tignan nyo anong nangyari ha. Hindi ko alam kung ano nangyari, pero
Ano ba ipapakita? Ganyan. Ayan ah. Diyan lang, sa gilid lang talaga na ano, mga designs. Sa gilid lang. Pero ayan, nakikita naman. Pero ito. Ganyan. Sabi daw na overcook, pero ewan ko, paano ba to? Pero okay lang kung nag-feel tayo. Not bad for the first timer. So, tingnan na lang natin yung result. So, ayun, hindi yata natin nagawa ng tama. Pag-aaralan pa natin to ng mabuti kasi parang nag-research ako, ang sabi sa research ko na over sa exposure kasi ang gamit lang natin is yung kanina na pinakita natin 9 watts. 9 watts lang yung ilaw nun. So, mas maganda kung mas palawak siya, hindi yung isang bombilya na gano'n. So, ayun, dito muna natin tapusin yung vlog. Abangan nyo yung part 3. Gagawin natin ulit. Hindi tayo susuko dahil lang sa nakagawa tayo ng mali. Dapat ito yung gawin natin inspirasyon para magpatuloy ulit. Tuloy lang. Abangan nyo ang part 3. So, yun lang guys. Sana nag-enjoy kayo. Abangan nyo yung part 3 na gagawin natin. Kasi hindi naman porket nakagawa tayo ng mali, hindi na natin kaya kayang isama. So, gagawin pa rin natin yan. Abangan nyo. Bye bye!